Welcome back to Kag's Help with Chino Yu. Ako po ang inyong lingkod. At alam niyo kung bakit ako nag-aayos? Kasi tapos na ang ghost month. So pwede na akong mag-usog-usog. At talaga hinintay ko 1 month. Kasi bawal nga daw mag-usog, bawal mag-ganyan. At nung nakaraan, nagkamali ako, diba? Ito na po pala talaga ang pagtatapos ng Q3. So, pa-Q4 kayong lahat. Pa-Q4 kayong lahat na tayo. Pa-Q4 na kasi tayo, diba? So, ang sobrang weird kasi kahit saan ako pumuntang mall, naririnig ko na ang tandem ni Jose Marichan at ni Mariah Carey na walang sawang nagbibiritan. So, at saka yun yung sobrang weird sa Pilipinas eh. September, magki-Christmas tapos biglang lulungkot kasi November 1 tapos biglang Christmas na naman. Yun. Pero alam mo yung nanay ko, tinatanggal niya yung mga Christmas decor after 3 Kings pa. Kasi iba after January 1, January 2 tanggal na eh, 'di ba? Yun daw talaga ang Christmas season. And by that time, nasa season 2 na tayo. Wow! Diba? So, ito ang literal na wake me up when September ends. Ayan. So, okay. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Nasaan ang aking staff? Hello po. Yan. Okay. Ano na naman kaya ang kakaharapin natin? Bungad pa lang Kagawad. Kaya pala ayaw inumin ng pamangking ko yung milk niya. This happened last month. Lost. L-U-S-T talaga. This happened last month. And I just remembered it yesterday. Kasi nagkikwentuhan yung dalawa kong office mates about sa pregnancy nila. Kaya i-share ko to. Yung asawa ng kuya ko is buntis for 7 months. Tapos, may anak siya na 5 years old. And take note, may autism siya. Pero malambing at makulit din minsan. Since buntis siya and everyday may work yung kuya ko, nag-decide sila na umuwi muna sa amin kasi nandun yung ate ko. Ako, family ni ate, si mother at isa ko pang kapatid. Para na din may kasama siya while being pregnant. One random day, nagpa-check up si buntis kasi need niya iwan si 5-year-old kong pamangkin kasi nga maligalig pag sinama pa. Tapos, nagbilin siya na kapag nagising daw is painumin ng gatas. And take note, yun daw po ang everyday routine ni pamangkin. Then, eto na nga, nagising si nephew, tapos pinainom namin ng gatas since yun ang bilin. May gatas na nakalagay sa mga jar na hinanda nila, tapos tinimpla namin at pinainom, pero ayaw niya inumin, Kags. Ano kayang twist nitong kwento na to? Binigyan na din namin ng biskwit, nilagyan ng asukal ang gatas kasi baka matabang, pero ayaw pa rin niya. Hindi kami fan ng milk, kaya hindi kami nag-dare tikman. Nagtataka kami bakit ayaw niya inumin kasi kung everyday naman niya tong iniinom, then what's the problem? Or ini-eme lang kami ni mama niya, 'di ba? Wala din namang sinasabi si nephew. Dinidikit niya lang labi niya sa glass tapos ayaw na niya. Hanggang sa dumating yung mother ni nephew. Sabi namin, ayaw uminom ng gatas. Pinakita namin yung tinimpla namin na gatas. Tapos, anmum pala yung natimpla namin na gatas. Oh no! Sabi niya, bakit kasi yan yung pinapainom nyo? Hindi talaga niya magugustuhan yan kasi anmum yan. Hindi niya iinumin yan. Diyos ko, tawang-tawa talaga kami, Kags. Buset. Kaya pala ayaw inumin kasi pang buntis na gatas. Harapan ng lasa nun. Yun lang, sana natawa kayo.
Okay. Alam mo, in fairness naman, this is a very light kwento. As in, SKL, share ko lang. Natawa naman kami sa ating chinstituent. May mga ganun talaga tayong mga lapses na hindi natin napapansin. Pero I'm just wondering, ano ba ang lasa ng anmum? Talaga bang, ano ba, mapakla ba siya? May aftertaste? Kasi di naman ako ever nagbuntis. Hindi pa rin kami nagbubuntis ka. Oo, Pero baka meron tayong mga constituents na nakikinig ngayon. Yes. Share sana sa atin kung anong lasa I-share ng nyo anmum. sa comment section. I mean, even though this is a funny story, no? Kasi may mga ganyan din kami na moments eh. Pero kasi ang ate ko, ang pinakabunso niya, 12. Ang pinakapanganay niya, 24, 23. So, ang tagal nang walang baby sa bahay namin. Pero may mga ganyan din kami mga kwento. Kayo ba, if hindi kayo directly, pag kayo ba nanay, iiwan nyo ba sa mga in-laws or close relatives yung anak nyo, mga tanod? Depende siguro, Kags. Kung anong klase yung in-law. Okay. Oo. Yun ang mga, halimbawa sa mga pang-araw-araw mong nakakasalamuha. Halimbawa, yung kaibigan ko, hindi niya gusto yung in-law niya. So parang naapektuhan ka ng energy niya, di ba? Mapapaisip ka na, ako kaya, iwan ko kaya sa in-law ko yun? Tsaka may mga in-laws na masahol lang ugali. Oo. Parang kung ayaw niya sa'yo, especially kunyari mga mother-in-law, Mga ano, di ba? Yung mga biyanan. monster. Oo. Mga biyanan. Monster. Yung galit niya sa'yo, ibubuhos niya sa bata. Pwedeng Diba? ganon, May Kags. iba kasi na, love ko tong apo ko, pero sa'yo lang ako galit. Paano kung hindi? Oo. Diba? So, medyo worse. So, hindi. So, depende. Yun pa rin ang Depende. sagot. Pero halimbawa, Balita, trending, tugtugan, trabaho, gadgets, pati ang trip mo. Lahat nagbabago. Pero ang sayang kinagisnan, hindi nag-iiba yan. Dumadami man ang paraan ng pag-e-enjoy, lagi nyo kaming maaasahan. Secure ang bawat cash in at withdrawal, kaya safe ang perang pinagpapaguran. Mas swabe ang access, kaya hindi ka mabibitin sa good vibes. Mula noon hanggang ngayon, magkasalot tayo sa bawat panalo. Kaya nagpapalit-palit man ang uso, isa lang ang sigurado, tuloy-tuloy ang saya kasama ang Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone. kung yung isa ko namang kaibigan, siya, iniwan niya talaga sa in-law niya kasi mas tipid, Gags eh. Oo Oo, naman. di ba? Hindi mo na kailangang mag-hire pa ng kasambahay or babysitter para alagaan yung anak mo. Kasi Saka ito charge naman, to, ano yun, experience. Diba? oo, di ba? Lalo na kung yung in-law mo ay maayos, tapos nakita mo naman na napalaki rin ng tama yung asawa mo, willing ka talagang iwan. Correct. Pero, case-to-case basis. Correct. Correct. So, Tanod, may pamangking ka na ba? Ako, 4 na pamangking ko. Ako ano lang din to, share ko lang din. Oo. Pero ito, sa pinsan ko naman to, iniiwan niya sa kapatid niya, yung pinsan, isa ko pa rin pinsan, iniiwan niya sa kapatid niya yung mga anak niya kasi teacher siya. So, nung baby pa talaga, hanggang sa mga 3 to 4 years old, nandun siya sa pinsan ko. Pag umuwi na, tsaka lang kukunin. Lumaki talaga sila ng sobrang lalaki at tatabang mga bata. So parang medyo na-trauma siya dun sa una niyang 2 anak na iniiwan niya sa kapatid niya. Kasi nga, lumaki at lumobo talaga. Anong ginagawa? Pinapakain ng pinapakain. Kasi Akala parang ko dahil ang- teacher siya, tinuturuan niya. Di ba magigets Hindi, ko kung chef yung isa eh, di ba? yung teacher, kaya niya iniiwan sa kapatid niya. Yung Teacher mga- yung nanay. Yung nanay. Iniiwan sa kapatid niya. Oo. Tapos, pinapakain talaga ng ang cute-cute kasi talaga. Hindi naman siya, nung umpisa kasi, malusog lang. Oo. Dahil cute sila, pinakain ng pinakain, lumobo talaga sila. Tapos itong nagkaroon siya ng bunso ngayon, 3rd kid na niya. Hindi na niya iniiwan Hindi kasi na. naawa siya, parang natatakot siya na magkasakit. Hindi, pero alam mo, ganyan di ba minsan ang ginagawa natin kapag, kahit random baby, pagka nagsa-start na mag-tantrums o umiyak, ang talagang defense natin,
bigyan ng pagkain. So baka ganun ang ginagawa noon, na parang matahimik ka lang, kain, bibigyan ng chocolate, bibigyan ng ganito, kain ganito. So feel ko lang, parang tamad type of pagbabantay, diba? Ikaw ba, Kags? Di ba sabi mo may pamangkin ka din? Naabutan mo ba na, syempre, nung maliit pa talaga sila, di ba sabi mo ngayon 12 and 24 Yeah. na? Ang agwat ko sa panganay na pamangkin ko, 7 years lang. So bata ka pa din, Bata pa rin baby ako pa din noon. siya. So hindi naman naiwan sa'yo yung mga pamangkin Hindi. mo? Pero may time na nagbabantay-bantay lang, ganyan. Pero ako kasi yung tipo ng tito na takot yung mga pamangkin ko sa akin. As in, pag nilalakihan ko, inaasar ko talaga. Tapos pinapaiyak ko talaga. No! Alam mo, ang isa sa mga kinainggitan kong may ganong bonding na parang tita and pamangkin. Si Venice, yung kapatid ni Kong, and si Mavi, yung anak ni Vien. Kasi nagulat kami, one time we were jogging sa BGC, tapos parang napahinto si Venice. So sabi ko, bakit? Yung pala tumatawag sa kanya si Mavi. Where are you? Saan ka? Ganyan. Nag-run lang si tita. So parang never ko naranasan yung parang, cute naman nung ganun na may tumatawag. Kasi tumatawag yung mga pamangkin ko sa akin kasi nahuli sila sa motor na diba? Nahuli silang walang helmet. O kaya mangungutang. Pero yung cute-cute na pamangkin, wala. So, Ikaw ba, Kags, in general ha, mahilig ka ba sa mga bata? Bata as in mga sanggol, Kags ha, hindi yung parang I napaisip was ka. about to answer a different question. Kags, napaisip ka. Ako, parang, Bata as in toddlers. thank you kasi muntik na ako sumagot ng iba. Hindi, ako sa bata, Kags. Kags, help! Si Kags need ng help. That's my weakness. Hindi, yung mga toddlers, mga bata. Dati hindi. Like, ako yung tipo na, kunyari, may bata sa simbahan sa tapat ng sa pew next to you, didilaan ko yan. Tapos, pag yung mga literal kong mga pamangkin, minsan parang, umiiyak ka. Tapos iyak siya. Hindi ko na alam ba't umiiyak yan mga ganong level. So, medyo ganong klase akong tito. Pero, Panalo sa bingo, bus. eventually, pag nakakita ako, maybe because, personally, parang gusto mo na rin magkaroon ng, baby. Gusto mo na rin magkaroon ng heir. Baby ba? Baby, like bata talaga. Oo. Gusto mo na. Lilinawin natin, Kag. Pero ang unahin ko muna ang baby, yung baby ko na ako magpapasya. Yung ako mag-baby ko. Yun. Iliwa mo yan, Kags. Ayan mo. Hindi, pero yun. Para ang sarap lang. Kasi syempre, I rarely stay at my own house. So, most of the time, nandun ako sa BF at ilan ang bata. There's Kidlat, there's Tokyo, there's Mavi, there's Viela, Ulap, Isla. Diba? Parang, ang daming bata. So, nahahawa ka na, sana. Palagi ako nagko-compute. Ilan taon na siya ngayon? 12. Ilan taon ka na? 30. So, 18. So, kung nung 18 pala ako nag-anak, may 12 na pala ako ngayon. May ganun akong computation. Alam mo ba, Kags, fun fact, mas bata ka magbuntis o gumawa ng baby kung lalaki ka, mas maganda yung kinakalabasan. Totoo? Kasi mas fresh pa yung egg cell at sperm cell ng nung gagawa. So mas wala mas fresh pa yung bata. Kaya nga uso ang egg freezing ngayon. Too late. Too late. Hindi, meron kasi akong binigyan dati ng talagang... Na ano? Hindi naman ang sperm. Hindi naman ang sperm. Meron ako dati binigyan ng bulaklak, bouquet. Kakasali lang ng pageant. Tapos parang liligawan mo. So, binigyan mong bouquet.
Wala eh. Hindi ako, Finrendzone naman. Hindi naman ako ginost nito. Ayan, bumalik tayo sa Finrendzone ghost. naman ako nito. Pero, akala ko, yun na eh. Yan. May mga ganon. In general, at the moment, hindi siya, parang ang computation ko, parang 70-30. Like, 70 yung mas gusto ko ng bata, 30 yung mas ayaw ko. Not in a sense na ayaw ko, pero there are moments na, ewan ko, siguro tumatanda ako in a coffee shop or in a mall or inside the church. Pag may umiiyak, may pitik pa rin ako na nakakapikon to. Di ba? Agree ako sa'yo dyan, Kags. Nabanggit mo kasi yung percentage. Ako naman, may percentage din ako, Ano? Kags. 90% ayaw mag-anak, 10% gusto. Ano yung 10% na gusto ko nitong bata? Sayang yung lahi ko, Kags eh. Yung ganon. Oo. Parang, baka pag nagkaroon ka ng anak, Baliktad feeling na ko, ako. yun nga, feeling ko, magkakaiwan ako ng legacy. Diba? Nakakatuwa na halimbawa, kung ganito ka as a person you are now, tas makikita mo na ganun yung isisilang mo sa mundo, tas magaguide mo siya, tapos mapaparamdam mo sa kanya na okay lang lahat yan, okay lang yung mga pinagdaraanan mo. Kasi eventually in the future, you'll thank your younger self that you have experienced that kind of situation. Tsaka, in Team Payaman ma-share ko lang, close ko silang lahat, pero mas exposed ako sa pamilya nila Vien, nila Junie. Kasi doon ako kumakain, nakikitulog, pagka may lakad sila, sumasama ako. So parang ako yung in-house na single uncle nila doon. So, alam mo yung na-witness ko na at 6 years old, si Mavi nagsiswimming competition na parang nakikita ko, ang cute naman. Like, paano kung may ganyan na akong Nakakatawa, anak, di ba? diba? Kag, susuportahan mo yun. Oo. Ako, excited na ako na meron akong kinakampanyang anak na sa susunod pong eleksyon. Ganon. And Kags, Ayan, si Tanod. kanina nabanggit mo, di ba may mga pamangkin ka? Mm. Stricto kang tito, ganyan. Ngayon, parang sa tingin mo, paano ka naman as a parent? As a parent, nako, parang ang hirap niya na. Okay, doon muna tayo sa sure. Kasi like, feeling ko it will change eh. Yung ideals ko dati, let's say from 2020, different na siya from now 2025 eh. So parang feeling ko, mas maluwag compared to paano ako pinalaki nung magulang ko. Parang, yun yung isa sa mga ikakat ko. 'Di ba parang, yun ang maganda ngayon sa, kahit ayaw na ayaw ko yung mga bagong generations. Yung mga Gen X, Gen O. May Gen Y na ba? Gen Z pala, sorry. Yung mga Gen... Alpha Kags. Hindi naman ganun kabata. Mga Gen Z lang. And mga late millennials. Parang, they wanted na to cut yung mga toxic traits nung kung paano sila palaki ng magulang nila. Pero ako, for example, parang natutunan ko rin sa mga nanay, tatay sa Team Payaman, meron silang parang, Panalo sa bingo, plus, 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 plus. Panalo anytime, maglaro, anywhere sa bingo, plus, 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 plus. hindi ko kayo pipigilan mag-tablet. Pero may time. Dati kasi sa amin, hindi talaga pwedeng mag-tablet. Hindi talaga pwedeng mag-computer. Tapos, ang weird pa niya, nakwento ko ba yung nilalak yung nakwento ko ba sa mga episodes na nilalak ng nanay namin yung TV? Hindi. Like, alam mo kung paano nilalak? Di ba may saksakan? May butas yun, di ba? Bumili siya ng maliit na padlock na kasya doon sa butas. Lalak niya. Para hindi mo masaksak. Ganong level. Ganong level of
kaaningan yung nanay ko. Tapos ang ginagawa ko, syempre matalino yung anak niya. Hindi naman niya to napapanood. So yung electric fan, papasok ko muna, pero kalahati lang. Tapos ipapatong ko doon yung TV. So, buti na lang hindi nag-short circuit at nasunog yung bahay namin. Pero napapaandar ko yung TV. Tapos, ang gagawin na, since kontsaba ko yung katulong namin, kasi gusto rin manood ng TV, wala kaming susi ng lock, maghuhugas na siya ng basahan. Lalagay niya dun sa taas ng TV para hindi mag-init. So, ganon. So, parang feeling ko nagli-lead siya to pagre-rebelde ng anak o paggawa ng kalokohan, the more na higpitan mo sila. So, feeling ko mas maluwag ako, pero in moderation na pagpapalaki. Pero paano naman kasi emotional support? Siyempre pag maluwag parang pwede mong mapabayaan na lang di ba? Pero yung emotional, yung love and affection, paano mo kaya yan ibibigay as a parent? Hindi siya certain, but parang I'll make it as a promise to myself na parang hindi kasi kami vocal with our emotions. So I don't think in the near future, pag nagkaanak ako, I'll also be vocal with my emotions. Pero yun ang gagawin kong promise na, kasi ang hirap nung sa amin dati, alam mo yung literal na ginagawang mga reels sa Facebook na skits na, di ba, hampasin ng nanay. Eka, ano mong bata ka, sutil ka. Tapos, after a while, iyak ka sa kwarto. Pagdating doon sa kwarto, parang, alika na, kakain na. Kasi hindi nyo na mapag-uusapan, ganun-ganun kami. Parang, kung medyo may pagkatalas lang yung bibig mo dati, yung dila mo, sasabihin mo, what? Hindi yan. Sasabihin mo, sira ulo pala to kanina pinalo mo lang ako ngayon. Alam mo yun, parang yun yung way kasi nung nanay mo na, sige na, parang unspoken, pero hindi ko sinasadya yung kanina pinapalaki-laki kita ng maayos, blah, blah, blah. Diba? So, yun ang aking magiging promise. At dahil ang dami-dami nating pinag-uusapan, napunta na tayo sa pamangkin, sa sariling anak, ano yung feeling natin, mga paraan ng pagpapalaki natin, hindi pa rin natin makukuha at marururok ang pagiging ina, ang pagiging ama, at ang pagiging magulang. We have to admit, hindi pa naman tayo nanay. At hindi natin alam. Parang logical lang tayo dito na eto bawal to, kasi bata to, ganito. Yung nararamdaman ng totoong nanay, hindi natin alam. So, alam ko na, I have a person in mind at wag na tayong lumayo. Siya ay si Mommy. Mommy Oni. Diba? Hanapin natin. Mommy Oni. Para may tayo, insight ng isang ina. Okay. Tawagan natin. Tony Fowler. Hello? Hello, Mami Oni. Hello? Kamusta? Okay naman. Ikaw, kamusta ka na? Okay naman. Everybody, this is Mami Oni Fowler. Woo! Yeah! Woo! De, alam mo, sabi ko nga, ang dami na namin kasing mga pinag-usapan. Pero kahit anong gawin naming diskusyon dito sa podcast ko, hindi namin tuluyang mabibigay yung nararamdaman ng nanay kasi hindi naman kami nanay. 'Di ba? So, kaya ako tumawag sa'yo. Sayang naman yung title mo na Mommy Oni kung hindi ka namin tatawagan, 'di ba? Okay lang. Pakinabangan yung pagkamami ko, di ba? Yes, yan. Okay. So, ikaw, ang tanong ko lang sa'yo, kanino mo ba naipagkakatiwala yung mga anak mo? Or yung iniiwan na wala ka or pinapabantayan kay Tyrone, 'di ba? Siya naman yung baby nyo. Si Tyrone niya kasi more on kay Ate Marie, pero hindi na namin siya kasama. Syempre ako. Kasi kaya nga ako work from home kasi gusto ko talaga binabantayan ko siya lalo na't medyo malaki-laki na siya. At syempre partly si Vince, pero more on gusto ko nakabantay ako. Si Hands Tyrone on. naman,
Oo, hands-on din ako kay Tyronia. Dito lang ako sa gilid. Hindi na super yung parang ako pa yung tatanggal ng panis na laway ni Tyronia. Ano lang, yung tingin-tingin, ganyan, sa mga gamit. Pero si Tyrone talaga, syempre dahil siya yung baby, mas fragile yon. So maraming bantay, may CCTV, may dalawang yaya. Dati kasi, OA ako eh, 6 ang yaya ni Oo, Tyrone. alam ko nga yun. Anime, di ba? Totoo. Kasi paraning ako eh, tsaka last ko na to eh, di ba? Mm. So, ayun, ngayon dalawa na. Kasi ano na eh, sumasabay na sa tulog si Tyrone, hindi na napupuyat ng mga tao, ganun. Tapos, syempre ako din. Lagi ako nandito as in konting kibot. Dito agad ako, may marinig ako ng konting iyak, takbo agad ako, kahit nakatingin ako sa CCTV. So selected few talaga na under the para intimate and direct supervision. Kasi ikaw, si Vince, si Mama Marie, tapos dalawang yaya. Yes. May time na kinailangan namin pumunta ng ibang bansa, di ba? Kasi birthday ko noon. Kay Ate Marie ko talaga iniiwan with yaya. Tas CCTV so rin. pag mga ganyan, Oo. kunyari, vacation or work kay Mama Marie. Oo. Kay Ate Marie talaga. Kasi hindi naman lahat ng kapatid like gusto mag-alaga ng pamangkin. Pero si ate kasi mahilig talaga sa bata. So Oo, sa may ate ko ano talaga talaga. siya eh. Talagang siya ang mother. Gusto talaga niya Diba? maging Mother Earth. Kaya Ganon. deserve niya na 'di ba, na nabigyan siya, may blessing na namang paparating. Saka ang dami niya na napag-practice na bata, na master niya na. Lahat ng anak ni Papi nag-practice na siya. Kaya pagdating kay Tyrone, perfect na yung alaga niya. 4 ba naman, Diyos ko? Baka mag-5 pa yan si Papi. Patahin nyo na yung kipay niya na. Condol sana, no? Oo. Eto, anong pagkakaiba nung pagpapalaki mo kay Tyronia? Which is ilang gap? 13 years, no? 12. 12 12 years. years gap. Yung pagpapalaki mo kay Tyronia tsaka kay Tyrone. Ang pinagkaiba, si Tyronia, yung good side is, siya yung talagang hands-on talaga ako. Walang yaya. As in talagang kami, hanggang dikit talaga yung kaming dalawa lang sa mundong to. Parang ganun kami. Wala akong Correct. tumulong sa akin. Konti, sila Ate Marie, pero dahil pasok sa Ate Marie sa school, sakto-sakto lang yun, buhat lang sandali, ganun lang. Pero yung pinakaalaga talaga, ako talaga kay Tyronia. Mas hands-on ako sa kanya. Si Tyrone, syempre ngayon, mas maganda, may umaalalay sa atin. So, may mga yaya. Tsaka mas Pero- mayaman ka na, di ba? Oo kasi, pero kasi si Tyronia nun, di ba, lang basta pagmamahal, mabuhay lang tayo, okay na eh, kahit walang pera eh. Ngayon kasi, syempre, mas kailangan mo isipin na, dalawa na yan eh, parang, kailangan ko magtrabaho para mas magandang future mabigay ko sa kanila. So, working mom agad ako. At saka ganun talaga daw kapag ka panganay, 'di ba? Talagang trial and error. Parang pangit man pakinggan pero talaga doon ka mag-experiment. Yes, kasi first time baby. Pagpapalaki. Yes, first time mo ding naging parent. Lalo na't kami, wala kaming experience na paano maging magulang kasi wala kaming parents eh, wala din nagturo. Mm-mm. 'Di ba? Pero super pagkakaiba nila si Tyronia kasi syempre babae, mas kalmado, si Tyrone kasi malikot. Malikot na lalaki, sobrang oo. Naturally, Kaya, no? mas lang talaga ako kay Tyrone, mas kasi wala siyang sense of danger. Yung basta bigla na lang siya, iiktad yung ganun. Kaya mas careful sa lalaki. Doon na papasok si Vince, si Tito Vince, 'di ba? Pagka Oo. medyo growing up years ni Tyrone, kailangan talaga yung energy binibigay ni Tyrone sabayan ni Tito Vince, 'di ba? Actually, oo. Alam mo naman si Vince, makulit din. So, sige. Bigayan na lang sila energy. Okay, last question, Mami. Ano ang isang promise na gusto mong sabihin sa dalawang anak mo? Para kay Tyrone. Isang promise. Parang naiiyak. Umiyak agad. Ano ba yan? Ayoko namang iiyak ako ng telepono lang. Sayang yung luha, hindi makikita. Correct. Huwag mo naiiyak. Hindi ko na tayo iiyak. Siguro ang isang bagay na mapapromise ko sa kanila is number 1, hindi nila may experience yung pinagdaanan ko na walang parent sa paligid. Kasi OFW yung mami ko, 'di ba? So ako, ginagawa ko yung best ko para work from home ako. Andito ako physically, mentally, emotionally present. Correct. And financially. Yun Ganon. ang mahalaga. Oo, yung financial talaga. Mm-mm. 'Di ba? So yun ang mapapromise ko talaga sa kanila. Ano yun? One pa lang yun. Siyempre, isa lang.
Sabi mo kasi, una. Akala ko may Ay, oo, pangalawa nga pa. pala, nga pala. Naghihintay ako eh. Eh, di sabi mo kasi, Anong isang ang promise? isa lang eh. Eh, di una. Una. Okay, Yung pangalawa sige. kong promise, tutuparin ko yung una. Yun na lang ang masasabi. My bad. Oo. Tama Oo, nga naman. umintindi ka. Oo. Hindi ka pwede maging host. Hindi ka pwede. Tama. Ang pangalawa mong promise, tuparin mo yung unang promise mo. Oo, yung una kong promise. Ay, Kasi ang tanong is, ano ang isang promise na gusto mong, isa lang. Hindi ka mag-expect ang pangalawa. Ay, Diba? Oo na. Oo nga naman. Ano na bobo ako doon. Okay. So, natuwa ka ba sa mga sagot ko? Pasok ba sa... Maganda. Maganda. Pasok na banga. As in talagang parang ang tagal mo ng... ikaw talaga ang patron ng mga nanay. No? Oo. Sige, may mga po-promote ka ba dito sa ating mga Chinstichuents, sa ating podcast? Yes! Sa YouTube channel ko po, Mami Tony Fowler, every Saturday, 12 p.m. reality show namin ng Toro Family. And abangan nyo kasi maglalabasin akong sarili kong podcast. Ay! Tama Oo. yan. Sa YouTube ko. At di ba kasama kita doon? Guest kita. Yes! Isa ako Oo, sa mga syempre unang guests mo. Oo. Siyempre, maniningil tayo kay Chino. Tama. Ano lang to? Give and take. Yes. Oo. Tsaka nandito lang ako. Kapag kakailanganin mo ako, nandyan ako. Pag kakailangan kita, nandito ka. Thank you so much, Mami Oni. Thank you so much, Chino. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Alright, so at least 'di ba may take tayo on a real mother, 'di ba? Na may mga tao talagang alam mo kasi ang pinaka bottom line diyan, yung buhay ng bata, isa lang 'yan eh, 'di ba? Hindi mo na mababawi 'yan eh. So wala namang magulang ang hinahangad na mapahamak o mapasama yung anak nila. So, they really have to be careful. Kung yung cellphone mo, kaya mong ibigay lang kahit kanino, pag nanakaw, parang we can buy another one, hindi ito parang bata. Talagang may mga may mga close friends ka, may mga close family members ka na talagang pinagkakatiwala mo. At pinagkakatiwala ko rin po sa inyo ang pag-follow sa aming mga social media pages. We have on Facebook, Instagram, and TikTok. Super active namin. Kung gusto nyo rin ka-chat yung aming social media manager, pwede. Kags Help. Ayan, all across social media platforms. At sa Spotify and YouTube, umi-ere rin po kami. Pwede rin kayo mag-leave ng comments doon. At pag meron kayong mga reklamo, komento, suggestion, problema, kailangan idulog, pwede po kayo mag-solicit. Huwag lang kayo mangungutang. Ako po ang inyong lingkod, Kags Chino. At ito po ang Kags Help with Chino Liu. Bye-bye.